Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Naging makulay ang sinagawang monitoring ng mga tagapangalaga ng kagubatan sa Palawan. Namataan kasi nilang isa sa pinakamakulay at pinakamailap na species ng ibon sa isang isla. At bonus pa na hindi ito nag-iisa. Grupo ang kanilang nakita. Anong ibon na mga ito? Habang nagsasagawa kamakailan ng biodiversity monitoring, ang mga kawani ng Community Environment and Natural Resources Office ng Brooks Point sa Ursula Island sa Batarasa, Palawan, ito ang kanilang naspatan. Isang itim na ibon na may makulay na pakpak. Nung lumapit po kami, biglang lumipad napunta doon sa isang puno na tinatawag namin na Malakalinag. Doon na po namin napansin na hindi lang po siya iisa. Meron pa po siyang mga kasama. At nang kinuhanan nila ng litrato ang grupo ng mga ibon, dito nila napagtanto na ang kanilang namataan walang iba kundi ang napakailap na Caluenas nicobarica o Nicobar pigeon. Mas kilala sa tawag na Sete Colores. Sobrang rare. Wala pa po akong nakitang ganong pangyayari sa isla. Ang kadalasan lang po kasi na na-observe namin tuwing BMS po namin is isa or minsan dalawa lang po sila. Ganun lang po. Yun lang talaga yung first time na nakita namin sila na nagka-gathering para silang nagkakaroon ng reunion. Pero bakit nga ba napaka-special ng ibong ito para sa mga taga-Batarasa? Kuya Kim, ano na? Ang Nicobar pigeon o Caluenas nicobarica ay isa sa pinakamakulay na kalapati sa buong mundo. Kulay metallic green, blue, bronze at violet ang mga balahibo nito. May kakaibang balahibo din sila sa leeg. Mahaba at makintab ang mga ito kaya nagbimistulang mga mane o palawit. Mas malaki din sila kumpara sa mga karaniwang kalapati. Maaari silang humaba ng hanggang 40 centimeters o 16 inches. Sila ay nakatira sa mga tropical islands at coastal forests sa Indian Ocean at Southeast Asia. Sa Pilipinas, may naitalang populasyon ng Nicobar pigeon sa probinsya ng Palawan. Mas aktibo ang mga Nicobar pigeon sa dapit hapon at madaling araw. Sa mga oras na to, sila ay nagharap na makakain sa mga forest floor. Kumakain sila ng prutas, buto, nuts, grains, pati ng maliliit na insekto, suso at coastal sea animals. Ang nakakalungkot lang, ang makukulay na ibong ito nanganganib ng mawala. Nakalist po siya sa ating DAO 2019-09 as endangered species. Then, dito po sa amin sa Palawan, under PCSD Resolution number 15-521 po, siya ay listed as critically endangered din. Then, under IUCN naman po, si Nicobar pigeon is listed din as near threatened. Kabilang sa mga banta sa mga Nicobar pigeon ang pagkawala ng kanilang tirahan o habitat loss at iligal na panguhuli sa mga ito. Kaya ganun na lamang kung protektahan ng mga taga-Batarasa mga ibong tinuturing nilang yaman. Dito po sa amin declared as flagship species po ng munisipyo ng Batarasa. Kaya ganun po na mapangalagaan at maprotektahan po yung Ursula Island kasi ito po yung nagsisilbi talagang tirahan at safe home para sa species na to. Pero alam niyo bang ang Nicobar pigeon ang tinuturing na pinakamalapit na buhay na kamag-anak ng isang sikat na extinct na ibon? Ang mga Nicobar pigeon ay kabilang sa mga living birds na pinakamalapit ang evolutionary relationship sa mga extinct na Rufus cucullatus o dodo bird. Ang mga dodo bird ay isang napakalaking flightless bird na makikita doon sa isla ng Mauritius sa Indian Ocean. Gaya ng mga Nicobar pigeon, ang mga dodo bird ay kabilang din sa pigeon family. Magkaiba man ang kanilang itsura, pareho naman silang nabuhay sa isla. Pero naging extinct ang mga dodo sa loob lamang ng ilang dekada matapos ang pagdating ng mga tao sa isla noong 17th century. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang. #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.